ang pagkapulubi, pagiging dukha, mahirap. Pero minsan kahit anong takbo natin, kahit gaano natin tinatakbuhan, tinatakasan ang pagkapulubi o pagiging mahirap o pagiging problemado sa mga hanapbuhay, ay minsan dumadaan tayo sa mga mapapait na pagsubok pagdating sa mga hanapbuhay o pagdating sa mga biyaya. Pero huwag nating katakutan, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag nating katakutan ang pagiging pulubi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapakain sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibiyaya sa atin. Basta ginagawa mo lang yung sabab, dahilan. Naghahanap buhay ka, nagbabanat buto ka, nagpupursigi ka, naghahanap buhay ka. Ginagawa mo yung sabab, dahilan. At insyaAllah ta'ala, binibiyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pangako ni Allah, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Walang nilikhang gumagala sa kalupaan dito sa mundo maliban na kay Allah ang kanyang panustos. Ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang namamatay sa kawalan ng rizq, biyaya, dahil ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mga alipin, lalo na tayong mga mananampalataya, ay pakakainin niya, tinutustusan niya. Basta ang isang tao, ginagawa niya yung sabab, dahilan. Kaya huwag nating katakutan. Huwag nating katakutan ang pagiging pulubi o pagiging mahirap. O pagiging mahirap sa pagdating sa hanap buhay. Tingnan nyo. Ang tunay na pulubi o dukha ay yung taong walang satisfaction. Yung may sobrang pagmamahal dito sa mundo. Yung walang satisfaction, yan ang tunay na dukha, mahirap. Kaya sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang isa sa mga khutbah, sabi niya, "An-tama' fakrun." Sabi niya, ang higit na pagmamalabis, pagmamahal sa makumundong bagay na ito yung pagpulubi. Ito yung pagiging mahirap. Tingnan nyo, ang kayamanan, totoo, ang kayamanan, nabibili niya ang kasiyahan, kaligayahan, happiness. Tunay, tama. Kapag ikaw ay mayaman, prangkuhan. Ang kayamanan, nagiging masaya ka. Nabibili niya ang kasiyahan, kaligayahan. Subalit, wallahi al-azim, ang satisfaction, ang pagkakakontento, hindi niya nabibili. Kahit, tingnan nyo, may mga mayayaman na ang huli nito, ang ending, nagpapakamatay. Ilan yung narinig natin kwento o nasaksiyan natin? Mayaman, bilang nagpatiwakan, nagpakamatay. Bakit? Marahil walang satisfaction. Hindi niya nahanap, natagpuan ang kaligayahan sa kayamanan. Dahil walang satisfaction. Walang satisfaction. Ang tunay na kayamanan pag mayroong pagkakontento ang isang tao. Maraming mahirap dyan, dukha. Nagmamalimos o nahihirapan sa negosyo, hanap buhay. Pero masaya, maligaya. Bakit? Dahil mayroon silang pagkakontento. Ito yung ipinayo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tunay na kasiyahan, kayamanan, na pag nagkaroon ka ng pagkakontento, na lagi kang nagiging masaya. Lagi kang nagsasabi ng alhamdulillah. Nagiging kontento ka. Ang mahalaga, ginagawa mo yung gawain na ipapalapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iyong natatamong biyaya o panustos, maliit man o malaki, alhamdulillah. Ang mahalaga, Muslim, mu'min ka, ginagawa mo yung mga pagsamba, nakakapagbigay ka ng sadaka, wala kang ginagawang haram at iba pang mga hindi magagandang gawain. Yan ang tunay na kayamanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.